Si Mark Angelo Marky Kadaweng Shelo. Ipinanganak noong May 12, 1988 at pumanaw naman noong December 7, 2008 ay isang Pilipinong artista at mananayaw. Ang unang kilalang igorot sa Philippine showbiz, sumikat siya matapos manalo sa ikatlong season ng reality talent competition na Starstruck noong 2006. Sa kanyang 2 taong karera, lumabas si Marky sa ilang programa sa telebisyon at isang pelikula, lalo na ang Fantastic Kids noong 2006, Asian Treasures 2007, Boys Next Door noong 2007, Zydo, Pulis Pangkalawakan 2007 hanggang 2008, Cine Novela Presents, Kaputol ng Isang Awit noong 2008, at ang huling programa kung saan siya kabilang, ang La Lola noong 2008. Binigyan din ni Marky ng boses si Ichigo Kurosaki sa Filipino dub ng Japanese anime series na Bleach noong 2007. Ating tuklasin ang buhay, karera at misteryong bumabalot kay Marky Shelo, ang unang aktor na igorot na nag-iwan ng malaking marka at maikli ngunit masayang alaala sa Philippine showbiz. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng pagkamatay ng batang aktor? Si Marky Shelo ay isang rising star sa Philippine entertainment industry nang bigla siyang pumanaw noong December 7, 2008. Siya ay 20 years old pa lamang noon. Ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay nananatiling hindi alam sa kabila ng mga pagsisiyasat at iba't ibang mga haka-haka. Ano ang nangyari kay Marky Shelo at bakit siya namatay ng napakabata? Si Mark Angelo Kadaweng Shelo, mas kilala bilang Buknoy sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ay isinilang noong May 12, 1988 sa ospital ng Manuel J. Santos sa Butuan sa Agusan del Norte, kung saan siya nakatira kasama ang kanyang ina, si Mildred Van Eyck Kadaweng, at kapatid na si Marcel Andrea o kilala sa tawag na Bonsai. Noong 2001, lumipat siya at ang kanyang pamilya sa Bauco Mountain Province upang manirahan kasama ang iba pa nilang mga kamag-anak na may lahing igorot. Bilang isang mag-aaral ng mataas na paaralan sa kanilang lugar, ang San Isidro, hindi nagtagal ay talaga namang lubos niyang niyakap at ipinagmalaki ang kanyang katutubong pinagmulan sa kabila ng kinalakihan niyang buhay bilang isang Romano Katoliko. Si Marky ay matatas magsalita ng Kankan-Naay, isang wikang sinasalita sa Cordilleras. Bukod dito, ay mahusay din siya sa wikang Ingles, Ilocano, Tagalog at Bisaya, partikular ang Butuanon at Cebuano. Ayon sa isang episode ng Magpakailanman na umikot sa kanyang buhay, naghiwalay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya at inalagaan siya ng kanyang ina kasama ang kanyang kapatid na babae ng mag-isa. Sa kabila nito, nagawa niyang muling makatagpo ang kanyang ama, si Avelino Bobby Shelo, at makasama siya matapos ang maraming taon. Nang maglaon sa kanyang buhay, sinabi ni Marky ng pribado na talagang mahal niya ang kanyang ama. Bago nagsimula ang kanyang karera, si Marky Shelo ay isang freshman na nag-aaral ng architecture sa St. Louis University sa Baguio City sa probinsya ng Benguet, kung saan siya ay miyembro ng SLU Dance Troupe. Nang kumbinsihin siya ng kanyang mga kaklase at malalapit na kaibigan
na mag-audition sa Starstruck. Tinanggap ito ni Marky bilang hamon kaya sumali siya sa patimpalak gamit ang stage name na Marky Shello. Nag-audition siya para sa Starstruck kung saan nanalo siya bilang Ultimate Male Survivor at ang una at nag-iisang Sole Survivor at tinalo ang kanyang mga kapwa contestant na sina Jackie Rice, Gian Carlos, Iwamoto, Chuck Ali at RC Munoz. At si Marky nga ang kauna-unahang igorot na sumali sa isang talent contest sa telebisyon. Nanalo siya ng 10 milyong pisong halaga ng mga premyo at isang eksklusibong GMA Talent Management contract at isang house and lot sa Antipolo sa Rizal. Siya at ang kanyang pamilya ay lumipat sa bagong tahanan na ito noong 2008 lamang sa araw ng kanyang kaarawan noong May 12 ng taong iyon. Bago siya lumipat sa pinanalunan niyang house and lot, ay nanirahan muna si Marky sa Pasig. Di nagtagal, pagkatapos manalo sa Starstruck, ginawa ni Marky ang kanyang debut bilang lead role na si Daniel Trinidad sa fantasy television show na Fantastic Kids. Pagkatapos nito, nagsimula siyang lumabas sa primetime bilang kasama sa mga guest starring roles sa mga palabas sa GMA Network. At ang una dito ay sa seryeng Encantadia, Pag-ibig hanggang wakas bilang Arman. Pagkatapos nito ay sa Bakekang naman bilang Miguelito Michael Dimayakyak at sinundan pa ng pagganap niya sa Asian Treasures bilang Mateo Madrigal. Pati na rin ang isang nangungunang papel sa drama ng linggo ng hapon, ang Boys Next Door, kung saan ito ay isinalin sa lengguaheng Malay ng 8TV at naging unang Philippine drama na ipinalabas sa KBS2 ng South Korea. Noong 2007, si Marky at ang mga kapwa Starstruck graduates na sina Yasmin Curdy at Rainier Castillo ay nagpasya na lumipat mula sa mainstream na pag-arte tungo sa voice acting ng ilang sandali sa pamamagitan ng pagsubok ng mga karakter mula sa anime na Bleach tulad ng Ichigo Kurosaki. Sa parehong taon, nanalo si Marky ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Award bilang Most Promising Male Artist. Hindi nagtagal ay napili siya ng kanyang network upang maging pangunahing bida sa Philippine remake ng Ucho Kiji Shider bilang Alexis Del Mundo o Shider. Ngunit isinama sina Dennis Trillo at Aljor Abrenica kaya na-reformat ang palabas at naging Zaido, Pulis Pangkalawakan na isang spin-off sequel sa Metal Hero series. Kasali din si Marky sa cast ng sine-novela na Kaputol ng Isang Awit at kasama niya dito ang mga bituin na sina Glyza De Castro, Lovie Poe at Jolo Revilla. Si Marky Shello rin ay isang tagapagsalita ng Department of Health at nakita sa isang no smoking ad campaign kasama si Secretary Francisco Duque III. Noong 2008, kasama rin si Marky sa cast ng Codename Acero at La Lola. Ang huling proyekto na ginawa ni Marky bago siya pumanaw ay ang La Lola, kung saan ginampanan niya ang karakter na si Billy Lobregat. Nakilala din si Marky sa kanyang husay sa pagsasayaw at angking karisma. Bakit nga ba humantong sa kahindik-hindik na pagtatapos ang pausbong pa lang na karera at buhay ni Marky Shello? Ano nga ba ang tunay na dahilan? Paano nangyari ang lahat?
Bakit tila naging palaisipan sa lahat ang biglaang paglisan ng binatang aktor sa ating mundo? December 7, 2008. Natagpuan si Marky Shelo ng kanyang ina na walang malay sa kanyang silid sa tahanan nito sa Antipolo City. Ngunit bago ito mangyari, noong nakaraang gabi, huling nakita si Marky na naglalaro ng online video game hanggang alas 10 ng gabi sa isang internet cafe sa Quezon City. Sinabi rin na si Marky ay gumawa daw ng madaming unanswered calls sa kanyang manager-mentor. At pagdating niya sa kanilang bahay, ay nakipag-usap siya sa kanyang ina tungkol sa isang bagay na personal. Pinayuhan naman daw siya ng kanyang ina na ayusin ang kanyang problema at sinabi nito kay Marky na siya lang ang makakalutas ng kanyang mga problema. Kinaumagahan, kinatok siya ng kanyang ina at kapatid na babae nang hindi niya sinagot ang kanilang mga tawag. Pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid sa kanilang bahay sa Antipolo bandang alas 6 ng umaga upang gisingin siya para sa isang charity event. At nang napansin ng ina na unresponsive na si Marky sa oras na iyon, ay agad siyang isinugod sa Antipolo Doctors Hospital kung saan idineklara itong dead on arrival. Ang dahilan ng pagkamatay ni Marky Shelo ay nananatiling hindi maliwanag. Ayon sa ilang balita, inimbestigahan ng mga doktor ang sanhi ng pagkamatay ni Marky, ngunit isinaalang-alang din sa oras na iyon ang posibilidad na maaring acute hemorrhagic pancreatitis ang dahilan ng pagpanaw ng aktor. Gayunman, ayon sa ilang balita, lumabas daw sa autopsy report na namatay si Marky dahil sa bangungot o acute hemorrhagic pancreatitis secondary to fatty infiltration of liver. Ang pagkamatay ni Marky Shelo ay ikinagulat at ikinalungkot ng maraming tao na humahanga at nagmamahal sa kanya. Ang kanyang mga tagahanga at kasamahan ay nagpahayag ng kanilang kalungkutan at pakikiramay sa pamamagitan ng social media at pagpupugay. Ang burol ni Marky ay ginanap sa kanyang tahanan sa loob ng 3 araw pagkatapos ang kanyang mga labi ay dinala sa Cathedral of the Resurrection sa Baguio, kung saan naman ito ay nanatili ng 1 araw. Si Marky Shelo ay inilibing noong December 15, 2008 sa Baoco Mountain Province sa likod bahay ng kanyang pamilya ayon sa tradisyonal na kaugalian ng Kangkanaoy. Ang bangungot ay isang Filipino na termino para sa biglaan at hindi inaasahang kamatayan habang natutulog. Ang eksaktong mekanismo ng bangungot ay hindi lubos na nauunawaan. Ngunit, maaaring may kinalaman ito sa cardiac arrhythmia o respiratory arrest dahil sa genetic o environmental factors. Samantala, mariin namang itinanggi ng pamilya at mga kaibigan ni Marky ang anumang pagkakasangkot ng bawal na gamot o pagkitil ng sariling buhay sa kanyang pagpanaw. Nanawagan din sila sa publiko na igalang ang kanilang privacy at itigil ang pagpapakalat ng tsismis tungkol sa pagpanaw ni Marky. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nag-alinlangan sa opisyal na paliwanag at nag-isip ng iba pang posibleng dahilan sa pagkamatay ni Marky tulad ng depresyon, pagkitil ng sariling buhay, labis na dosage ng bawal na gamot, o maaring foul play ayon sa iba. May mga nagmungkahi pa na maaring si Marky daw ay isinumpa o na-hex ng isang taong
naiinggit sa kanyang tagumpay. Hanggang sa kasalukuyan ay wala sa mga teoryang ito ang napatunayan o nakumpirma ng anumang mapagkakatiwalaang pinagmulan. Nag-iwan si Marchishello ng isang alaala ng kanyang talento at husay sa pagpapasaya sa mga tao, passion sa kanyang propesyon, at pride sa kanyang pinagmulan. Naging inspirasyon si Marky ng maraming tao na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap sa buhay at huwag kalimutan ang kanilang pinagmulan.